Ang channel po na ito ay naglalaman ng mga kwentong kababalaghan na eksklusibong gawa at pag-aari ko. Hindi po reused content ang laman ng aking mga video na ina-upload dito at mas lalo po na hindi gawa sa AI. Ang mga larawan at visual sa mga kwento dito ay ako po mismo ang kumuha at gumawa. Ang tanong, maniniwala ka ba sa mga kwento? Kabayan, paano kung maranasan mo ang karanasang ito? Mapagpalang araw sa lahat. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako ang inyong narrator, si Alex. Ngayon po ay magbabahagi tayo ng isa na namang nakakatakot na kwentong aswang. Ito po ay hango sa tunay na buhay. Maikli lang pero siguradong totoo po itong nangyari. Bago po tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang channel na ito, PCF Pinoy Creepy Files, sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-subscribe para updated po kayo sa mga bago nating upload. Halina po at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Chess at ito ay pinamagatan kong Ang Masarap na Atay at ang Aswang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Chess. Gustong gusto ko ang mga kwento ninyo. Mayroon po akong kwento ngayon na karanasan po ng aming pamilya. Dati po ay sa probinsya pa kami nakatira, sa isang bukiring lugar na talaga naman pong napakalayo sa lahat. Malayo po sa pinakabaryo at malalayo rin po ang mga kapitbahay. Ang paaralan naman ay kinakailangan pang lakarin ng higit kumulang 2 oras. Yung dinadaanan naman po namin doon para siyang malalim na malaking ilog kasi napapagitnaan po ito ng 2 bundok at mga burol. Puro po kakahuyan ang dinadaanan namin. Tatawid pa sa maliit na sapa na may mga tanim na kung ano-ano at yung malalaking kawayan. May madadaanan din po kaming sementeryo. Kaya hindi po biro kung saan naroroon ang lugar namin. Walang kuryente. Pagkat bundok ito kaya naman po madilim at tahimik talaga. Napakapayapa po ng lugar namin. Pero kung hindi ka sanay, ay talagang mabuburyong ka. Kung takot naman po ang pag-uusapan, ay marami po sa lugar namin. Sa daanan pa lang, kapag inabutan ka ng dilim, manlalamig ka talaga sa takot. Paano naman po kasi? Maniwala po kayo o hindi? May dumadaan na wakwak o aswang sa farm namin. Literal na maririnig mo talaga ito kapag dumadaan na. Minsan grupo pa nga sila Hindi naman po ito gabi-gabi. Pero kapag dadaan na, malalaman mo talaga na mga aswang sila dahil sa malakas na huni ng mga ito. Ito pa ang napapansin namin Sa tuwing malapit na sila sa aming tahanan, ay dahan-dahan po itong hihina hanggang sa maglaho. Pero mag-iingay naman ang mga alaga naming hayop sa bakuran, kagaya na lamang po ng mga aso at mga manok. Yun bang alam mong nakikita rin nila ang aswang kasi umaalulong ang mga aso at naninindig ang mga balahibo. Nang dahil po doon, Sir Alex, nasasabi po talaga namin na mukhang nariyan lang ang aswang sa paligid. Nagtatago lamang sa bakuran. Kasi halata sa mga hayop yung mga reaksyon ng mga ito. Kaya kapag ano na ang nangyayari at nasa labas pa kami ng mga kapatid ko, ay mag-uunahan po kami sa pagtakbo papasok sa loob ng aming bahay. Pagkatapos ay mananahimik
habang nakikiramdam sa paligid. Ang matapang lang po sa amin ay ang tatay ko, Sir Alex. Agad siyang kumukuha ng pausok na goma at lumalabas na may dalang karit at flashlight upang tignan ang mga alaga naming hayop. Tapos siya po ay magsasalita at sinasabi niyang, "Wag lang dito sa amin, kaibigan. Natatakot ang mga anak ko. At wag mo sanang pakialaman yung mga alaga naming hayop. Maghanap ka na lang sa gubat. Huwag itong amin." Dati po kasi, kapag nandyan na ang aswang, yung tipong hihinto po sa aming bahay, may mawawala po talaga ng mga alaga naming hayop. Maliban sa aso. Kasi yung aso mabilis naman magtago eh. Isang pagkakataon, kaarawan ng nanay ko noon at nagkatay ang papa ko ng manok at pato tapos niluto niya sa sabaw, patutin at adobo. Sa tuwing magkakatay po ng manok o kaya'y pato, Sir Alex, kay papa po talaga yung batikulon. Walang gagalaw po sa amin noon dahil alam ng lahat na paborito niya po iyon. At lagi niyang sinasabi sa amin na ang batikulon ay para lamang sa pari. Para po itong isang kasabihan na ang ibig sabihin sa salitang pari ay padre di pamilya. Para sa kanya yung batikulon sa papa namin. Pero kami naman ng mga kapatid ko, Sir Alex, ang paborito namin ay yung atay. Mapapato man yan o manok. Naguunahan talaga kami dahil masarap naman kasi talaga ang atay ng manok at pato, di ba? So eto na nga po. Masaya kaming kumakain ng hapunan sa kusina. Naguunahan na naman na mahanap ang mga atay sa malaking mangkok. Nagkalasog-lasog ang mga hiwa, mga laman ng manok dahil sa pag-uunahan namin. "Hati tayo hati tayo nun." "Akin yun, bahala ka dyan, unahan tayo." Habang inuukay ang mga laman. Pero maya-maya lang nun, naririnig naming paparating na ang aswang. Ang tatay namin na may pagkapilyo kasi kapansin-pansin na mula nung dumami po yung mga alagang manok ay lagi dumadaan ang aswang tapos hihinto ito sa labas ng bahay namin. Kaya naisipan ng tatay ko na magbiro. At nung huminto nga sa bahay namin, kabisado na namin ang nilalang na yon. Alam naming nandidiyan lang pagkat ang mga aso ay walang tigil sa kakakahol at aalulong. Kumbaga, talagang ligalig sila. Ang ginawa ni Papa, pinaringgan niya ang aswang at ang sabi niya po, "Mga anak, huwag kayong mag-agawan sa atay ha. Marami naman ang nakuha ko kagabi. Hinay-hinay lang kayo." "O eto, puso, sinong may gusto? O ayaw ninyo? O sige, akin na lang ito lahat. Ang sarap nito, presko pa. Pampalakas ito ng katawan. O mama, ito naman sa'yo." "Ano yan?" "Siyempre bituka, paborito mo. Presko pa yan. O mga anak, huwag niyo pakialaman. Sa nanay niyo iyan." Sabi ni Papa. Sa totoo lang po, ay natigilan po kami ng mga kapatid ko sa mga sinabing iyon ni Papa kaya napatitig kami sa mga mata niya habang pakurap-kurap ang aming mga mata. Ang isang kapatid ko ay may nakakagat pang manok sa kanyang bunganga habang nakatitig kay Papa at natigilan. Tatanungin ko sana ang tatay ko pero bigla itong nagsenya sa amin at sinabing biro lang. Nalaman na lang namin na kaya pala ginawa niya yon ay dahil may aswang sa labas. Pinaringgan niya. Yung nanay namin ay humahagik-gik sa tawa habang tinatabunan ang kanyang bunganga upang hindi makalikha ng ingay at upang hindi mabuga ang kanyang mga kinakain.
Matapos magsalita ni Papa, narinig po talaga namin na may lumipad palayo. Pagkatapos nun, sinundan ng paghuni ng aswang noong nandudoon na siya sa malayo. Doon lamang tumigil ang pag-alulong ng aso namin at yung kahul nito na yung alam niyong takot. Siguro familiar naman kayo sa boses ng aso na gano'n. Pagkatapos nun ay tawa sila ng tawa ni Mama kaya tumawa na lang din kami ng mga kapatid ko. Basta, para kaming mga buwang habang dinadaos ang kaarawan ng aming nanay. Magmula nun, hindi na humihinto ang aswang sa amin. Dumadaan pa rin naman ito, pero diretsyo na sa kung saan man siya patungo. Ayon kay Papa, nasabi raw siguro ng aswang na yon na mga aswang din pala ang pamilya namin, kaya umalis na lamang ito at kailanman ay hindi na talaga humihinto sa bahay namin. Dumediretso na siya. Pero para makasiguro, yung papa ko po, Sir Alex, ay lumapit sa mga kaibigan niya para magpaturo ng simpleng orasyon na pangtaboy sa mga aswang. Binigyan po siya ng habak na lagi niya pong dala nun saan man siya magpunta. Tapos natuto rin po siya mag-orasyon. Yung hurim na tawag sa amin. Magmula nun kahit papaano ay naging kampante kami. Pero isang beses nun, Sir Alex, ako lang po isa ang pumasok sa paaralan dahil nagkasakit ang aking kapatid. Bale, hinatid ako ni Papa at sinabi niyang hintayin niya raw ako pagsapit ng hapon, yung uwian namin dahil susunduin niya ako. So naghintay po ako hanggang sa dumating nga siya. Pero mga pasado 5:00 na po ng hapon nun. At yun nga, dali-dali na po kaming umalis. Habang naglalakad, ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Pero buti na lang at doon na tiyempo sa may tindahan na mayroong masisilungan. Nagpasilong muna kami doon. Hinintay namin na tumila ang ulan. Sabi ni Papa, hintayin namin na humupa ang ulan. Pero kung hindi talaga, doon na lang daw muna kami matutulog sa bahay ng kanyang kaibigan. Subalit 7:00 pasado ng gabi, umuulan pa kaya doon na lang kami kumain. Bumili na lang si Papa ng kanin at yung inulam po namin ay sardinas. Humupa ang malakas na ulan 8:00 pasado na, kaya ayon nagmamadali na kaming umalis. Sobrang huli na kami. Pagdating sa madilim na bahagi, sinindihan na niya ang sulo at ako naman ay nakasakay sa leeg ng aking tatay. Sabi niya sa akin, kapag marating daw namin ang kawayanan, malapit sa sementeryo, tumahimik lang daw ako at yumuko tapos humawak ng mahigpit sa kanyang ulo. Tinanong ko siya kung bakit. Basta sundin mo lang ako, anak. Hindi niya sinabi sa akin kung bakit. Pero alam kong nakakatakot ang dahilan. Kaya naman sinunod ko na lamang si Papa. Inikilabutan ako lalo pat kami lang dalawa noon na naglalakad sa napakadilim na makipot na daan. May mga nadadaanan kaming mga maliliit na kubo. Pero hindi naman nakatira ang may-ari doon. Kaya wala talagang katao-tao. Subalit iniisip ko na lang na merong nakatira para hindi ako masyadong matakot. Pagdating namin sa tabi ng maliit na sapa, ilalim po ng kawayanan. Nagsabi na naman si Papa na humawak ng mahigpit sa kanyang leeg. Sa totoo lang ay gusto ko nang bumaba pero hindi siya pumayag kasi baka maiwan daw ako dahil mabagal akong maglakad. So mas lalo akong natakot kung ano kaya ang nasa paligid namin nun. Nahahalata ko kasi sa hitsura ng aking papa na seryoso siya at may tinitignan sa palibot. Nang ilang sandali lang, Sir Alex, biglang umihip ng malakas ang hangin at yung mga kawayan po
may isa doon na bigla na lang yumuko. Alam niyo naman na sobrang ingay ng kawayan kapag hinangin ito. Kaya mas lalo akong nanginginig sa takot, lalo pat wala namang hangin ng mga sandali na iyon. Yung tipong bigla na lang po nag-ingay na parang inihip ng malakas na hangin. Pero kung titignan mo ang ibang puno ay hindi gumagalaw. Nang dahil sa meron ngang yumukong isa ay napahinto ang aking papa. Pero nung umangat ito ay dali-dali po siyang tumawid at yun nakaalis kami sa nakakatakot na parte ng dinadaanan namin na yon. Pero ang sunod naman, Sir Alex, ay ang sementeryo. Sabi ng aking papa, huwag daw mag-ingay at yumuko na lang ako. Nang dahil doon ay mas lalo po akong natakot kaya ang sabi ko sa kanya, baba na lang ako pa, be. O gusto mong maiwan? Hindi, dyan ka lang, at least karga kita. Mamaya maiwan ka kung maglalakad lang tayo. Kaliit-liit pa naman ng hakbang mo. Bakit po kasi papa? Ano po kasing meron? Bakit patingin-tingin ka sa palibot? Basta sumunod ka na lang sa akin, anak. Nilakasan niya ang dala niyang sulo. Ako naman, yumakap na lamang ng mahigpit sa kanyang leeg, pati na sa ulo. Pagkatapos ay nakapikit at nakayoko. Pagtapat namin sa sementeryo, Sir Alex, gulat na gulat kami dahil yung mga kawayan po sa likuran ay bigla na lamang po nagsiyukuan lahat na akala mo may pumatong sa ibabaw. Sobrang ingay po talaga at nakakatakot kaya naman hindi ko po napigilan ang aking sarili na matakot at mapatitig sa mga gumagalaw na mga kawayan na iyon. Pero walang makita dahil napakadilim naman po sa likuran. Ilang sandali lang, halos sumabog na po ang dibdib ko sa labis na takot dahil may aswang na bigla na lang pong humuni ng napakalakas. Tuloy-tuloy ito na parang agresibo. Wak, 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 wak. Yun bang parang nagmamadali siya tapos paikot-ikot. Nabatid ko talaga ang hangin sa aking uluhan nun. Malakas na hangin na parang mayroong payong na dumaan sa itaas namin. Sa puntong ito, umiyak ako ng umiyak. Grabe si Papa, hindi na lang talaga ako ibinaba. Ang ginawa niya, umupo siya at nagsalita. Lumayas kayo sa lugar namin. Hindi kayo taga rito. Alam namin kung sino kayo. Nagsimula lang ito noong lumipat kayo rito. Lumayas kayo dahil makikilala rin namin kung sino-sino kayo. Pagkatapos magsalita ni Papa, may mga binulong po siya na mga salitang hindi ko maunawaan. Yun na po yung mga orasyon na kanyang natutunan. Maniwala po kayo o hindi, ilang sandali lang. Matapos niyang bigkasin ang kanyang mga orasyon na iyan. Natakot ang aswang dahil lumipad ito na hindi lang kalayuan mula sa aming kinatatayuan. Nag-abang pala ito sa amin ni Papa sa unahan. Takot na takot itong lumipad palayo. Humuni ng tuloy-tuloy na para bang nagmamadaling tumakas. Nagbato pala ng mga orasyon si Papa, kaya ito nataranta at napakaripas ng lipad palayo. Matapos noon, ay nagmamadali na rin kaming umalis. Lakad-takbo na ang ginawa ni Papa hanggang sa makarating kami sa aming bahay. Doon na nagkwento si Papa sa amin. Ang sabi niya, ang aswang daw na iyon ay galing sa kabilang bukid na dinaanan namin at kaya niya raw ako hindi ibinaba kahit nagpupumilit na ako ay dahil baka magpaaso-aso daw o mag-anyong aso ang aswang. Mahirap daw yun at kritikal para sa akin.
baka bigla na lang daw akong atakihin o kaya'y hilahin palayo. Mabuti na raw yung nakasungay ako sa leeg niya o nakasakay dahil kahit papaano ay karga at hawak niya ako. Malalaman niya at mararamdaman kung meron mang mangyari sa akin. Pero sa totoo lang, hindi namin alam kung may bagong lipat ba sa lugar namin kasi hindi naman sinabi ni Papa kung sino yung tinutukoy niyang aswang. Baka may bagong lipat daw, pero baka sa ibabaw ng burol nakatira. Magmula nun, hindi na po kami ginagambala ng aswang. Siguro, nasaktan siya sa orasyon ni Papa at natakot na rin sa kanyang mga sinabing kilala niya ito. Para bang natsyempohan ni Papa na mga bagong lipat nga ito sa aming lugar. Ito naman po, Sir Alex, ay karanasan ng aking lola noong mga 8 taong gulang pa lamang siya. Buntis ang nanay niya noon at malaki na ang tiyan. Kabuhanan na. Inaaswang daw ang nanay nila. Nang araw na yun ay nakausap ng kanyang tatay ang kumadrona na magpapaanak sa nanay ni Lola. Pupunta raw ito ng 6:00 ng gabi. Kinagabihan nun, nakatulog ang nanay at tatay ni Lola. So si Lola na lang ang gising, nagbabantay sa nanay niya na buntis at sa kumadrona na darating. Maya-maya pa, kahit nalampara lang ang ilaw nila, nakita ni nanay ang parang sinulid na dahan-dahan po bumababa mula sa bubong papunta sa higaan ng kanyang nanay na noon ay manganganak na. Hinawakan po ni Lola ang malasinulid na bagay na iyon. Nahawakan niya po ito, Sir Alex, na ayon sa kanya ay malagkit daw po, na parang dila raw po ng pusa ang texture nito na may magaspang. Tapos gumagalaw ito. Akala niya kung anong bagay lang. Hindi niya alam na dila na pala iyon ng aswang. Tiyempo namang nagising ang tatay niya, kaya nakita ang hawak ni Lola at agad nitong inabot ang gunting para sana putulin. Kaso, pagbuhay ng flashlight, bigla itong naglaho. Galing daw sa bubong na mayroong sobrang liit lang na butas na ginawa mismo ng aswang na yon para makalusot ang kanyang dila. Doon palang sumakit ang tiyan ng nanay niya. Pero ilang minuto lang dumating naman ang kumadrona na magpapaanak sa kanya. Sabi ng kumadrona, habang naglalakad daw sila kasama ang 2 anak nitong babae at lalaki na alalay niya sa pagpapaanak, may sumusunod daw sa kanila na aswang. Tinakot daw sila nito para siguro hindi na tumuloy kina Lola. Ngunit hindi sila nagpadala sapagkat merong pangontra sa aswang ang kumadrona. Tapos Sir Alex, naririnig din po nila kahit malayo pa sila yung huni po ng aswang sa bahay nila Lola. Kaya naman nagmamadali na sila dahil mukhang nagkasundo ang mga aswang doon sa masamang balak nila sa buntis. Pero sa awa ng Diyos, nakapanganak naman po ng maayos ang nanay ni Lola nang gabi na yon at buhay po ang bata kahit may aswang na paikot-ikot sa labas na nagtatangka dito. Mula nun, Sir Alex, may mga pangontra na talaga sa bahay nila Lola para hindi makalapit ang mga agresibo at mangtas na aswang. Makalipas ang ilang buwan, isang hapon magdidilim na. Nautusan si Lola ng nanay niya na bumili ng pospro sa tindahan dahil hindi nila napansin na naubos na pala ito. Hindi na nila hinintay ang tatay ni Lola nun kasi mas lalong magagalit yon kapag uuwi na hindi pa nakaluto. So tumatakbo na si Lola at nagmamadali na. Pagkabalik niya, napakadilim na. Ayon sa kanya,
Meron daw po malakas na humuning wakwak na parang nagmumula sa direksyon ng kanilang bahay. Ayon kay Lola, sabi ng kumadrona, kapag malakas daw ang huni ay malayo iyon. So kampante lang siya. Iniisip ni Lola na baka sa kabilang buntod pa o bukid ang aswang. Kaya imbis na matakot ay nagmamadali na siyang naglakad pa uwi para makapagsaing na. Natakot siya, hindi sa aswang kundi sa tatay niya. Pero dahil madilim na, yung flashlight niya pong dala ay hindi niya pinapatay kasi baka bigla na lang daw darating o susulpot doon ang aswang. Maliwanag daw kasi ang flashlight, makikita ng aswang yon. Pagdating niya malapit sa kanilang tahanan kung saan magkabilang daanan ay may mayayabong na punong kahoy, ay bigla na lang may nagtanong sa kanya na parang dikit sa kanyang tenga. "Uuwi ka na?" Talagang gulat na gulat si Lola. Kasi madilim eh. Hindi niya makita kung sino ang nagtanong na yon at saan galing, kaninong boses. Inilawan niya ng flashlight. Ito ang hindi niya malilimutan sa kanyang karanasan, Sir Alex. Dahil sa tabi niya, nailawan niya ang isang aswang na noon ay nakabaliktad. Tama po ang narinig ninyo. Nakabaliktad. Ang mga paa nito ay nasa ibabaw. Ang ulo at kamay, ang mga buhok ay siyang nakatukod sa lupa. Diba, kadalasan sa mga kwentong naririnig natin, ang mga aswang ay nakatuwad. Pero ito, nakabaliktad. Ang mga buhok daw nito, Sir Alex, ay parang nagsisilbing tukod sa lupa. Tapos yung mga paa niya, nasa ibabaw, kasama ang nakabukang kulay itim na saya. Malaking saya daw po ang suot ng aswang na ito na parang payong. Akala nga niya, yun ang ulo eh. Pero napakalaki at kakaiba. Naakala niya isang engkanto. Ngunit pagsitsit ng aswang sa kanya, doon na siya napatingin sa ibaba. Nandoon pala ang ulo nito na may nagbabagang mga mata at nakatitig tapos nakangiti pa sa kanya. Walang ano-ano. Kumaripas ng takbo ang lola ko habang sumisigaw at umiiyak. Nandun na pala ang kanyang tatay noon kaya agad siyang sinalubong nito at hinawakan. Pagkatapos ay tinanong. Sinabi niya na may aswang. Tinuro niya ang kinaroroonan nito. Binalikan ng papa niya ngunit wala na ito. Kinabukasan, tinignan nila yung pinagpwestuhan ng aswang. Meron po talagang mga bakas ng kamay at may mga likido rin po na naiwang sinipsip ng lupa. Para pong mga lawa yon na napakarami at natuyo na lang siya sa lupa. Kwento po ng aking lola. Hindi raw po totoo yung kapag malakas ang huni ng aswang ay nasa malayo. Kasi yung karanasan niyang iyon, malakas naman daw po yung huni. Pero ang tanong, bakit nasa tabi niya? Kaya doon niya po nasabi, Sir Alex, huwag po tayong magkumpiyansa base lamang sa lakas ng tinig ng mga ito. Dahil kayang-kaya nila maglinlang sa kahit na anong paraan. Kaya mag-iingat po tayo. Lalo na sa mga naninirahan sa mga liblib na baryo na wala masyadong katao-tao. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Alex. Marami pa pong karanasan ng aking apuhan sa mga aswang. Pero sa susunod ko na lang po ibabahagi ang iba. Hanggang sa muli, Chess ng Mindanao. At yun na po ang kwento ni Chess, mga kaibigan. No? Kung nakaabot kayo hanggang dito, pasuporta naman po. Isang like or comment and subscribe po para sa ating channel.
Kahit subscribe lang at comment, okay na po yun. Sana po magiging maayos ang lahat kasi mula nung tumungtong ang 2026 mga kaibigan, grabe ang taghirap. Talagang lubog ako mga kaibigan no, sa ngayon. Kaya ewan ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Parang lumayo lahat sa akin no. So ayun, sana masuportahan po ninyo itong channel natin. Ulit, taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. Mag-a-upload pa po tayo ng napakaraming mga kwento. At inuulit ko po, ang mga kwento dito ay hindi po gawa ng AI. Hindi po ito reused content na galing sa ibang channel. Kundi galing po mismo sa akin mga kaibigan. Ayun lang po. Sana mapakinggan din po ito ng YouTube mga kaibigan no? Na ang content po ng PCF ay totoo at hindi po nakaw. So yun lamang. God bless po sa ating lahat at magandang gabi.